Gusto makasama po natin si Mang Ruben Inahe. Siya po yung kilalang-kilala na taon-taon ay nagpapapako sa krus. Magandang hapon po, Mang Ruben. Magandang hapon din po naman. Opo. Sa ngayon po, pang ilang taon nyo na po pagdating ng Biyernes kayo nagpapapako po? Bali, ito na po yung pang 28 kami. Opo. 28 years na po. At kumusta po ang paghahanda nyo para sa ngayong taon? Sa ngayon po, nasa mabuting kalusugan na ako. Talagang ready na ako sa darating na Biyernes. Oho. Pag ganitong mga araw, kayo ba bago mag-Biyernes na to, nagdadasal ba kayo o ano po ang spiritual na preparation na ginagawa po ninyo? Spiritual na yung dasal ko pagka umaga, yung lalo sa Biyernes Santo, kayo na pong bahala sa akin, gabayan nyo na lang po ako. Opo. Hanggang sa may pako ako, ganun yung palagi kong dinadasal. Regular na dasal. Pagka nakahiga na ako sa pako, yun, Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Opo. Yun po. Opo. Yung panata po ninyo, meron ho ba kayo ditong parang deadline o hanggang kailan nyo po ito gagawin? Sana po noon pang isang taon tapos na ako, 27. Kaso po ayaw kong patigilin ng mga namumuno dito dahil pag tumigil daw ako, baka wala nang mga ganong pumunta dito, yung mga namamanata, baka hindi na pumunta dito, doon na lang sila sa mga malalapit na lugar. Ganun. Opo. Kasi po dito, may dumadaya pong taga Mindanao, Bisaya, para dito lang po ipako talaga. Ano pong pakiramdam nyo dun sa pakiusap na yon? Dahil tapos na kung tutusin nyo yung panata pero kumbaga ngayon, ito sarili na nilang additional, pero sa akin po yung additional medyo ay napakahalaga sa akin dahil nung isang taon, talagang yung bagsak yung trabaho ko. Kaya ito na yung pagkakataon para humiling uli sa ating Panginoon na dagdagan pa yung mga trabaho na ibibigay sa akin. Opo, parang pasasalamat na rin. At yung ba nagbunsod sa inyo? Bakit kayo namanata ng 27 years para magpapako? Nung 1985 po, nung nahulog ako sa building, doon po nag-umpisa lahat. Opo. 3 palapag yun. 9 years po yung panata kong yun. Tapos nung hindi pa man natatapos, yung anak ko namang babae, nag-50-50 yung buhay niya, dinagdagan ko uli ng siyam. Di naman po natatapos yun. Ang asawa ko naman, nagkaroon ng bukol sa pisngi. Nadagdagan na po siyam, kaya naging 27. Kumbaga parang sa pamilya yung naging kahilingan nyo, wala kayong lahat po sa pamilya. Personal na Opo. Sa ngayon, yun mga nakakatabi nyo, yung dalawang magnanakaw. Ang dalawang hudyo po. Dalawa hudyo. Yun ho ba'y taon-taon nagpapalit din o hindi po? Yung nakalipas na taon, sila din po ngayon sa taon na ito. Kasi pamangkin ko lang yung dalawang yun. Pamangkin ko po sila. Taon-taon, nagpapapako kayo siyempre, nasusugatan kayo. Kumusta ho yung kamay? Paa, tsaka sa kamay po. O parang wala ho kayong peklat, Yun na nga pong pinagtataka ng mga tumitingin, talagang wala silang makikita. Ang nasasabi ko na lang na ewan ko, ako rin nagtataka, dapat may pekla yan o yung marka, may marka. Wala po talaga. Opo. Siguro, panghuling salita po, ano po yung mensahe nyo para sa mga kababayan natin, lalo na ngayong Semana Santa? Sa darating po sana Semana Santa, gunitahin natin ng ating pagkamatay ng ating Panginoon na nasa puso. Huwag po tayong lalabas ng bahay kung hindi po natin iisipin ng ating Panginoon. Dahil ang pagkamatay po ng ating Panginoong Yesus ay siya nang pong pagkaligtas natin sa ating mga kasalanan. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Mang Ruben. Si Mang Ruben Inahe, siya po yung taon-taon na nakilala na po't nakalakihan ng mga taga rito na nagpapapako at namamanata dito po sa San Pedro, Kutud. Kaya rin po nakilala itong lugar na ito. Kasama po natin ngayon si Ginoong Alan Navarro, siya po ang direktor ng Via Crucis Maleldo para sa itong magandang hapon po. Magandang hapon din ho. Opo, Mang Alan, ngayon po, gaano karami po in-expect nyo ng mga dadayo po rito? Mga 30 to 35,000 mga dadalaw dito, foreign at saka local na turista. Opo, at yun po ba ay masasabi natin na from doon sa nakarang taon, nadagdagan pa o ano pong
Nabawasan pa. Nadadagdagan taon-taon yung Taon-taon, nadadagdagan mga bisita talaga. namin. Ano? Oo. At ngayon, kitang-kita natin yung preparasyon nyo, handang-handa na kayo Oo, talaga. hanggang handa na kami. Magpapainal na kami hanggang bukas pa rin. Opo, ilang araw nyo hong sinet up tong lugar na ito? Sinetap namin to within 2 months. 2 months? Ang trabaho Ba't rito. ho ganun katagal? Kasi meron pang, kasi puro talahib yan. Mhm. Tapos maglilinis. Mhm. Yung iba naman tatambakan yung mga, kasi nung last year, yung habagat, bali na nasira itong itong burol eh. Kaya yun ang pinagsikapan namin i-repair. Opo. At karaniwan pala sa pagkatapos nga nung okasyon, kumbaga, nagiging talahiban tong lugar na ito. Oo, nagiging talahiban ito. Opo. Sa ngayon, no, yung security, kumusta naman po yung security? para Yung dito? security, okay naman kasi lalo na bukas, meron ng K9 dito bukas. At saka Opo. yung kapulisan natin at saka yung mga barangay tanod. Andito na rin bukas hanggang umaga na sila nun. Opo, May magsisecure sa lugar na to. Opo, tsaka ang pinaka-importante rin, yung mga medic, sakali Oo. may mga mahimatay sa init. Merong paramedic kasi yung tent nila, nasa kabila yung tent nila. Bali dalawa yung tent ng paramedic. Kasi yung ibang mga nanonood, kung minsan nahihilo, pwede rin silang pumunta doon sa paramedic na nasa labas. Opo. Tapos yung namang paramedic na nasa loob, yung mga ipinapako, doon dinadala yung Opo. yung mga pinapako sa loob ng burol ng paramedic. Opo. Paalala po sa mga dadayo po dito, ano pong i-expect dapat nila sa Biyernes Santo? Expect po natin sa Biyernes Santo, siguradong mainit. Kaya ang mapapayo ko po, magdala ng inumin ninyo, tsaka yung hindi makakapal na suotin, magdala rin ng payong. Opo. Pahabol na tanong lang, yung mga organizer po, sino-sino po, mga pangkaraniwang tao ba ito o yung pong dati mga namamanata, sino po nasa likod dito? Karamihan yung kapitan po namin ng isa rin po siya sa mga organizer dito, tsaka yung mayor namin si Edwin Santiago, kasi yung nag-create siya ng working committee. Opo. Ang chairman ho namin si RB Kiwa, Opo. tsaka ho yung mga paramedic. Opo. Ipinorma ho nung mayor namin dito sa Opo. San Fernando. Ito po, sino po sila? Itong mga may dalang... Sibat na to. Mga Hudyo yung mga yan. Sila yung gaganap. Sila ang gaganap. Opo. Katulad niya na magre-rehearsal po kami talaga ngayon. Hanggang bukas ang rehearsal namin, magpapainal rehearsal kami bukas. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ginoong Alan Navarro, siya po ang isa sa mga direktor dito sa Via Crucis Maleldo 2014.